Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-review po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, tatlong kongresista agad ang umalma sa sinabi ni FPRRD na si PBBM pasyal ng pasyal lang. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Taong Kalye. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe na po ninyo si Taong Kalye. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads natin reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Pero bago po natin simulan yan, ito po yung mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito. Nako. Ito yung mga tuta alma agad. Nako, magkano? Price is right. No to Tulpo Erwin Tulpo 0 votes. Yan mga karibin natin Ito pa. Wala kayong ito. Wala kayong ngawang maganda. Kaming mga OFW dismayado na kay PBBM. Nako. Nabasa ko nga po sa sa ganitong ganitong usapan din sa Facebook. Sinasabi po ng iba magti 3 years na po full skid pa rin na travel sa ibang bansa. Kasi di ba pinakita po yung schedule ni PBBM. Pinakita niya doon sa mga media. Ngayon tuloy, sinatanong tuloy ng taong bayan kung magtatatlong taon na po, full skid pa rin, pa-travel. Sinasabi rin ng iba na dito naman maglibot sa Pilipinas. Wag naman sa buong mundo, para malaman yung mga problema talaga ng taong bayan. Yan Ito pa. Investment, ikukurap lang ni Tambaluslos ang pera ng bayan. Nako Eto, mga sir, dapat hindi biyahe ng biyahe. Para madagdag lang mga utang. Kaya siguro alis ng alis para nakawin lang nila. Nako, nakawin daw. Grabe, bakit hindi pa kumilos at nang mapalayas na ang mga kawatan? Alam pag nabusalan ng pera, syempre, papagtanggol talaga nito ang mamo nila, di ba? Itong tatlong kongresista. So, yan, ito pa. Taong bayan talaga ang nahihirapan kasi panay biyahe. Naghahanap lang yan ng pagtataguan ng perang ninakaw nila. Nako po. Halatang may monthly mga ito. Yung tatlong congressman, may monthly daw mga karibin natin sa palagay nyo. Meron ba? Open the books, yan. Yan po talagang sinisigaw ng taong bayan, di ba? Open the books. Hindi yung account ni Pastor Apollo Kibuloy yung pinakikialaman ninyo kasi private citizen po yun. Yung mga account po ninyo ang ipakita nyo sa taong bayan. Eto pa, kayong mga tulpo. Kayong mga tulpo, isa lang mabuti sa inyo, si Ben Tulpo lang. Ako. Tama yung sinasabi ng tatlong congressman na umalams sa sinabi ni Digong, pasyal lang sa PBBM. Supalpal kayo, Well, anyway, opinion naman po yan, diba? Accepted po yan. Stop cover up, Erwin gamit eye and ears. So mga karibin natin, yan po ang mga naging komento ng ating mga kababayan. At ito na po, panoorin po natin ang kabuuan ng video ito para mas lalo po nating maintindihan kung bakit ganyan po ang kanilang mga komento. Ito na po. Ano po bang ginagawa ng Pangulo? I mean, Pangulo goes out of the country to get investments, to secure investments. Alam nyo, madali kasing magbintang. At mahirap Tulpo garin. palaging sumasagot yung nakasabak sa trabaho. Let's put the situation na dalawang parte. Itong isa, syempre, walang ginagawa.
Itong isa naman napaka-busy. Kailangan din naman nating suportahan yung presidente natin na kung siya yung mukha ng produkto na yung Pilipinas, we support him na siguro Sino kaya maganda to? yung produkto natin. Na, Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking So yun, mga karibin natin, nakakagulat, no? Bakit kaya nila pinagtatanggol yung pag-travel ni PBBM, no? Instead, kasi mga ano to, mga representative to ng taong bayan, no? Kung ano mga rinirepresenta nila. Diba? O yung distrito nila rinirepresenta. Talagang yan ba, yan po ba talaga ang gustong iparating ng kanilang distrito? Or sarili lang nilang opinion yan? No? Sariling statement nila yan. Di ba dapat pag congressman ka, kinukonsulta mo muna sa mga constituent mo dyan sa yung distrito bago ka po magsalita. Pero anyway, mga karibin natin, siguro ko kaya nga sila nandyan para magsalita para sa kanilang distrito. Well, pero iba po ang nararamdaman ng taong bayan kaysa po sa sinasabi nila, no? nilalabas na bagong video. Salamat po. And iba-iba ho yung strategy ng bawat administrasyon. Papansin natin, GMA, sinasabi din na maraming mga biyahe. Si ERAP, well, dahil short-lived lang yung kanyang term. Si Pangulong Duterte, hindi masyado, ilang bansa lang. Well, knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa Europe, di ba? We all know that, di ba? And Tinitira po nila kasi konti lang daw yung biyahe. Pero konti nga lang yung biyahe pero nakita yung resulta, di ba? Napakarami pong proyekto, di ba? Napakarami pong proyekto ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon magtataka ka mga karibin natin, ha? Puro biyahe po yung ginagawa ng ating Pangulo. Hindi naman po sa nababasa ko lang din po ito sa mga komento. Puro biyahe duman ng ating Pangulo pero kulang naman po yung ipinapakitang proyekto na dapat sana pakinabangan ng taong bayan. Diba? Tama po talaga napanood ko kayo na si Sir Banat Bay, diba? Doon sa sinasabi na bakit pinagtatanggol itong mga congressman, no? Si PBBM nagmumukha tuloy na hindi kayang ipagtanggol ni PBBM yung sarili niya. Parang sinasabi na weak leader talaga. 'Di ba? Kasi hindi niya kayang ipagtanggol. Tingnan niyo, may tagapagtanggol na agad eh. even sa United States. So limited yung travel ng Pangulong Duterte sa Asia, China, Japan, at yung mga... Huwag kami ang importante dito, hindi pinag-uusapan kung travel ka ng travel. Ang importante po dito, kung may nagawa po ba kayo para sa Pilipino. Aanhin naman po namin ng travel kayo ng travel pero wala namang napapakinabangan ng taong bayan sa inyo. Di ba? Real talk lang po, mga karibin natin, ha? Imbis daw, ito, comment naman nito, ha? Nabasa ko lang din po ito. Sabi, imbis daw na mag-travel sa ibang bansa, dito sa Pilipinas mag-travel na makita naman yung mga presyo ng mga bilihin dito. kaibigan, Russia, kaya limited ang biyahe ng Pangulo. Actually, Tutot kung mo. titingnan ho natin, we in the media know, we know about it. Ano po bang ginagawa ng Pangulo? I mean, Pangulo goes out of the country to get investments, to secure investments. Siguro, yung mga kasamahan ho ninyo na kasama ng Malacanang sa mga travel, you can ask them, ano ba ginagawa ng Pangulo doon? Fidel B. Ramos, same thing, ganoon din. Si Cory, hindi masyado, not much. Then you have Fidel B. Ramos, na biyahe din. And then after that, yun. Sayang talaga, no, mga karibin natin, sayang po talaga itong mga tulo po. No? Napunta lang sa politika, nag-iba na po talaga yung ihip ng nag-iba na po yung... unlike nung nasa pa lang sila sa yung talagang tumutulong lang talaga sila sa mga tao, no? Ngayon, iba na po ang hindi na po yung apoy yung pinagtatanggol nila.
yung nang-aapi na po yung pinagtatanggol nila. Kada, kamat no tayo dito mga karabin natin, ha? Kaya dapat lang talaga na tama yung comment kanina, zero tulpo na. Payag po ba kayo? Si ERAP, and then GMA, biyahe, and then si Pinoy, may mga biyahe din. Si Pangulong Duterte, wala masyadong biyahe. So, bawat administration, kanya-kanyang strategy. And the purpose of their trip, Yan talagang dinidiin mga karabin natin, no? Dinidiin po na si dating Pangulong Duterte, walang mga biyahe. Kaya ito nga, nasaan ang resulta ng mga biyahe nyo? Si dating Pangulong Duterte, bihira lang magbiyahe, pero nakapagpundar ng, di ba? Nakapagpatayo ng iba't ibang infrastructure dito sa Pilipinas. Nagkaroon ng maraming trabaho. Pandemic pa yan, ha? Pandemic pa yan. sir, to, of course, to harbor investments, makakuha ng mga investments. Nakakaging. Ang problem nga lang, napupulaan yung gobyerno, nasaan na yung investment? Ang problem ho yung investments ho natin, nakakabit po kasi yun sa economic provisions po ng Constitution natin. Paano ka ho mag-invest kung ako? Kahit ikaw siguro, sir, pag pumunta ka doon sa isang lugar, sasabihin ng mayroong resolution ng konseho. Abante, kung gusto mo mag-invest dito, meron kami mga kababayan dito, makisosyo ka na lang, pero 60% yung sa amin, 40 ka lang. Pera mo, papayag ka ba na 40% ka lang? 60% nung wala namang laway lang yung ginamit ng kabila. So basically, why would they invest in our country kung hindi naman 100% na ownership sila? So that is the reason why meron tayong tinatawag na economic reforms na I believe dinidinig din sa Senado or what's going on in there. So going back to your question na bakit maraming biyahe, kanya-kanya hong diskarte. Hindi na naman ho si Pangulong Marcos ang may ganung klaseng biyahe po. May mga previous administrations po before him na marami din pong biyahe. Yun lang po. Pasyal nga ba? Ito namang isa. Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Alam nyo rin po yun, iba yung pagkikipag-usap na virtual lang or telepono lang kesa na face-to-face. Kakibat kasi nung biyahe ay ang pag-uusap ng harap-harapan kung saan nagkakaroon ng official discussions. Kung ikaw ay isang negosyante at pumasok ka sa isang bansa, syempre pwede kang, sabihin na natin, pwede kang mabudol. Kasi ba hindi mo alam kung official ba o tama ba yung kausap mo. So the opportunity of government officials going to one country, discussing it with bilateral government institutions, dun mo makikita na nabibigyan ng guide yung mga gustong pumasok sa Pilipinas at yung mga Pilipino naman naghahanap ng possible collaboration with other countries. Alam nyo, madali kasing magbintang at mahirap na palaging sumasagot yung nakasabak sa trabaho. Let's put the situation na dalawang parte. Itong isa, syempre, walang ginagawa. Itong isa naman, napaka-busy kasi incumbent ka, ikot ng ikot ka, meeting right and left, lahat ng problema, sasagutin mo. So, on one side, you will have all the time to criticize the current administration. On the other side naman, itong mga administrasyon, kesa nagugulin mo or ubusin mo yung panahon mo para sagutin ito, mas gugustuhin mo magtrabaho na magtrabaho. So the way things are going, hindi ba mas maganda para sa ating mga Pilipino na yung ating mga leaders ay suportahan ang bawat isa? Because when we hit government, when we keep on criticizing government, Yan mga karabin natin, suportahan daw ang gobyerno. Hindi naman po mahirap ang magsuporta, di ba? Kung nakikita rin po natin na yung taong bayan yung nakikinabang. Kaso mga karabin natin, nakikita po natin sa administrasyon ito, sa gobyerno ito ngayon, no? Na puro po may mga anomalyang nangyayari pero nagbibingi-bingihan. Diba? Like for example, dyan po sa PCSO, di ba? Halata namang
May anomalya dyan. Every week may nananalo. Di ba? Meron nga akong nabasa sa sa Jamie, sa 7, di ba? Nag-post po sila sa Facebook. Tanong lang naman yon kay Mel Milyonaryo. No? Posible daw po bang may manalo na isang tao lang 20 times pong manalo sa isang buwan? Oh. Ibig sabihin, nabasyan po sila doon. Bakit nila tinanong yun, di ba? Diyan pala makikita na po natin, no? O yung mga sinasabi rin ng iba na itong pagtaas ng bigas dahil po sa mga hoarders at mga smugglers ng agricultural products, di ba? Sa umpisa pa lang, pinahirapan na tayo. 1,000 kilo ng sibuyas, di ba? Kauupo lang nun, eh. Di ba? Hindi naman sinasabi ko na siya, si PBBM yung may kagagawa nun. Ang pinupointan natin dito, dapat linisin po yung mga ganitong klaseng di ba? Mga anomalya sa gobyerno. O, sige nga, mag-ikot kayo, mag-ikot sa buong mundo, maghanap kayo ng mga investment, no? Maghanap kayo. Hanapin nyo na lahat ng pinakamagandang bansa na pwedeng mag-invest sa Pilipinas. Pero paano po sila mag-invest sa Pilipinas kung talamak, di ba? Ang kriminalidad, di ba? Dito sa ating bansa, paano natin, di ba? Hindi nga stable eh. Papasok pa sila dito kung hindi stable yung bansa. Dapat siguro maging stable muna. I mean, di ba? Kailangan masagana yung taong bayan. I mean, di ba, nasusuportahan ng taong bayan yung nila. Oo nga, nandiyan na po tayo. Yung mga investment nila, di ba, makikinabang din yung taong bayan. Pero, wala pong papasok, wala pong sirahulong negosyante na magninegosyo sa, di ba, talamak ang drugs, di ba, krimen. O ngayon po talaga yun po yung totoo. Without putting forward the proper solutions, ang babagsak niyan hindi yung presidente, kundi ang taong bayan. And alam niyo na palang taong bayan pabagsak. Kahit hindi pa yung mangyayaring sinasabi ni di ba? Bumabagsak na po. Hirap na po makabili ng 1 kilo ng bigas. Nako, talaga. I respect for our former president. Minsan kasi hindi ko rin alam, baka joke niya lang yon. Pero mahirap rin kasi yung ganung joke kapag opisyal naman yung tinatamaan. Now, kung hindi lumalabas ang ating mga opisyal at kung hindi makikipag-usap ang presidente sa iba't ibang mga bansa, especially when you go there and you don't only talk to the president, but you endorse tasks to other officials and to other stakeholders, pagbalik kasi nun, dun pumapasok yung lahat ng staff work. So if you don't initiate that relationship, anong mangyayari sa Pilipinas? Napakaliit natin ikumpara sa ibang bansa. Napakaparami pa nating island. Concern talaga kayo sa Pilipinas? Concern talaga kayo sa Pilipinas, ha? Kung nakikita nyo lang po yung kung ano talaga yung nirereklamo ng taong bayan, baka huwag kayong parang napaplastikan. Diba? Concern. So mas mahirap yung cost on managing the economy of a multiple island country. Kaya kailangan natin yung mga kasangga. And when you get allies, when you talk to allies, yan ay solusyon para sa mga problema. Balik tayo sa Pilipinas. Bakit nga ba marami sa atin ay nagbabasketball? Di ba kapag nagbabasketball, gusto natin nagbabasketball yung ating mga anak na lalaki dahil nagkakaroon sila ng mga kaibigan at yung mga kaibigan na yon ay nakakausap nila for possible networking. Di ba yung iba dyan, pag medyo social, naggo-golf? O anong nangyayari sa golf? Konti lang, ang karamihan ng pumupunta doon hindi naglalaro Karamihan ng pumupunta doon ay Talaga ba? Baka sa nyo lang yan, ha? Baka sa mga level nyo lang yan, nagbabasketball, nag-golf, di ba?
Huwag nyo kaming lokohin, mas marami pong nagbabasketball. Pagkatapos ng basketball, tumatambay lang. Di ba? Yan po ang totoo. Nagne-networking, oo, nagne-networking. Yung iba, nagbabasketball, di ba? May nakikilalang mga adik. Oh, networking na ang tawag dyan. Sugpuin yung fokusin muna yung, yung problema ng bansa. Hanap ng makakausap para magkaroon ng alignment at collaboration. Kaming mga doktor, bakit kailangan naming mag-attend ng mga seminar? Kasi ang daming pagbabago eh. You have to be updated and you have to align with contacts and networking because that is how the world is. Ang globalization ngayon is Dapat pala din nagnegosyo na lang, no, mga karibo natin kasi networking, di ba? Siguro mahilig. Networking, ha? Oo nga maraming nai-scam sa networking, di ba? Kaya siguro nai-scam din ng Pilipino. Well, anyway, mga karibo natin, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. Wag na po natin tapusin tong Kung gusto nyo tapusin, puntahan nyo na lang po kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Diba? Yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan ha. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Taong Kalye. Nasa description nga po ang full video link. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.